Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored! Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa Hashtag BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo. BBF. Ayan, Merry Christmas po sa inyong lahat dahil 21 days na lang, Pasko na! Ayan, Friday na naman at lahat tayo mapapa-thank God it's Friday kasi bukas weekends na! At dahil Friday, syempre, rest muna tayo at chill muna sa bahay. Kaya just sit back and listen to Hashtag BBF on 98.3 FM Smile Radio. Sound trip man yan o kwentuhan, sagot na namin kayo mga ka-Hashtag BBF. Ayan, dyan lang po kayong lahat. Ako po si Chacha Faith na nag-iiwan sa inyo ng isang verse sa Psalms chapter 23 verse 6. Sabi po, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Lagi nyo pong tatandaan na kung ano man po ang ginagawa nyo at kahit ano man po ang pinagdadaanan nyo, lagi nyo pong tatandaan na ang goodness at ang mercy ni Lord ang lagi pong mag-hunt sa inyong lahat. God bless you po. At syempre, nandito din yung mga BBF team para bumati po sa inyo. Hello po, I'm Dada. Sabi nga po sa verse na Philippians 4:30 na I can do all things through Christ who strengthens me. Lagi lang po natin tatandaan na in any circumstances, any situations, you can do all things as long as you are in Christ. Yan, kayang-kaya nyo po yan. Basta magtiwala lang po kayo kay Daddy Lord. Again, you're blessed po. Hello po, right po rin dito nga po pala. Philippians 4:19. And my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kaya magtiwala lang po kayo kay Lord dahil Siya po ang bahala sa araw-araw. Hello, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po na nakikinig. Sabi po ni Lord, God has a plan for me and it is good. Sabi po sa Jeremiah 29:11 po.
Sige po. Good evening. Ako naman po si EJ Ruiz at sabi po sa Revelation 1 verse 8, sabi doon, I am the Alpha and the Omega. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, si Jesus meron siyang final word para sa'yo. I'm set apart from the ash. I am born again, forever safe in the Savior's hands. This is a song from Hillsong Young and Free, Alive. I follow you for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you high. Magandang gabi po sa inyong lahat. This is Pastor Raul Ruiz na nag-iiwan sa inyo at nagpapaalala na walang sino mang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Tuman ay kahirapan, kahubaran, tagutom o maging kamatayan, hindi tayo pwedeng paghiwalayin. Ganon tayo, sobrang kamahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po kung gaano daw po yung mga ibon sa langit, hindi ho niya hinahayaan na may isa mang malaglag sa lupa. Mas higit po niya tayong mahal kaysa sa mga ibon kasi mas mahalaga ka kaysa sa kanila. So ngayong gabi, binabati namin po kayong lahat at hayaan nyo po na ang ating po mga puso ngayong gabi ay maging bukas mula po sa salita at mensahe po ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay at maniwala po kayo na lagi pong mayroon at laging may magagawa ang Panginoong Diyos sa buhay ninyo maging sino man po kayo. God bless you all. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Hi, I am Benok. Hebrews 4:12. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at buhay. Kaya magtiwala lang po kayo sa Lord at kapit lang. Ayan, nakakatuwa naman yung BBF team. At syempre, saan pa ba kayo? Dito na sa hashtag BBF. Stay tuned lang po kayong lahat. Dito po, hashtag BBF, hashtag blessed, beloved, and favored. At syempre, sa lahat po ng inyong mga pabate, text lang po kayo 0907-906-3452 or 0917-928-4843. Again, 0907-906-3452 or 0917-928-4843. Sa lahat naman po ng gusto po kaming makita or mapakinggan online, just go to www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Again, www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Tuloy-tuloy po ang tugtugan at kwentuhan. Diyan lang po kayo. Here's a song from Israel Houghton, Our God Reigns.
your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Gave me courage to believe that all your goodness I will see. 'Cause if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God. To you I lift my offering. Set my heart on higher things. Yan, bago po ang lahat, binabati po namin si Ate Sol Magpantay Evangelista at si Kuya Edmond Evangelista from Sacramento, California. Hello, hello po sa inyo dyan. Ganun din sa mga kamag-anak namin dyan sa Angeles City, Pampanga. Si kay Tita Sins, kay Charm, kay Mami Helen, Lolo Doming, Tito Ming, Kuya Pong, at Ate Cindy. Happy listening po sa inyo lahat. Ganun din kay Hero. Hello, Hero. I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God. Happy birthday kay Kuya Ian De Leon. Yan. Si Master, happy birthday. More pogi to come. Ganon din kay Kuya Jan Revoluciano po. From Arizona, USA. Happy listening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pinagpala po kayong lahat ng mga nakikinig sa ating program. #BBS, Blessed, Beloved, and Favored. So, mapapakinggan niyo po kami every Friday, 8 to 9 p.m. Dito lamang po sa 98.3 FM Smile Radio. Yan. So, magandang gabi po sa inyong lahat. At, sa gabi pong ito, ang ating pong topic ay Choose to Do Good.
Yan. Alam niyo po, maraming mga nababalita tayo na kung ano-ano, maraming mga nangyayari sa paligid natin, dito man sa ating bansa o sa ibang bansa. Minsan, ang nagiging resulta sa ating sa atin, sa mga tao, ay matakot or huminto na lang sa mga dating ginagawa. Dahil para bang iniisip natin wag na tayong lumabas kasi delikado. Pero alam niyo po, di po ba mas magandang isipin natin na sa mga panahong ito ay lalo tayong manampalataya sa ating Panginoon, lalo nating pagpursigihin ang ating pananampalataya sa ating Diyos sa buhay at paniwalaan natin na ang Diyos nandiyan palagi, hindi nagkukulang, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. At ang napakainam po na gawin natin sa mga panahong ito, piliin natin ang gumawa pa rin ng mabuti sa mga tao, hindi man sila karapat-dapat tumanggap ng kabutihan natin. Dahil ang Panginoon, ang pinakamagandang ehemplo ng paggawa ng mabuti, nagbigay ng kanyang buhay, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, hindi man po tayo deserving ng kanyang pagmamahal. So, nice ko pong ibahagi sa inyong isang story sa Bible about the Good Samaritan. I'm sure ang iba po sa atin ay familiar na po ang kwentong ito. Pero nais ko pa rin pong ikwento sa inyo ang kwento tungkol sa mabuting Samaritano. Okay, ito po ay nakasulat sa Lucas chapter 10 verses 30 to 35. Isang tao'y bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote. At nang makita siya, ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon ding paraan, ang isang Levita naman, nang dumating siya sa dakong yaon, at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Datapwat, ang isang Samaritano, sa kanyang paglalakbay, ay dumating sa kinaroroonan niya, at nang siya'y makita niya, ay nagdalang habag. At lumapit sa kanya, at tinalian ang kanyang mga sugat, na binuhusan ng langis at alak, at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop, at dinala siya sa bahay tuluyan, at siya'y inalagaan. At nang kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at ang anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbalik ko. Okay, so ito po yung kwento tungkol sa mabuting Samaritano. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Alam niyo po, maraming mga sitwasyon sa paligid na may mga nangyayari, may nasusugatan, kagaya ng ating kwento, siya ay merong mga tulisan o may mga magnanakaw na binugbog siya at halos, sabi nga doon sa binasa natin, ay halos patay na siya nung siya iwan ng mga nagnakaw ng kanyang mga gamit. Kasi itong taong ito ay isang negosyante or mangangalakal. At yun nga, doon sa lugar na yon ay naiwan siya na nahihirapan. Marahil ay nagdudugo yung kanyang mga sugat. May mga dumaan, may mga nakakita sa kanya, may mga unang nakakita sa kanya. Sabi sa kwento, isang saserdote ang dumaan, ang nakakita sa kanya, pero kumabila pa ng daan. Yung isa naman, isang Levita, ganun din ang ginawa. Pero isang Samaritano ang nagdalang habag na tumulong sa isang mangangalakal na ito. Alam niyo po, yung mga saserdote at ang mga Levita, ito po yung mga kilalang tao sa Biblia na naninilbihan sa templo.
at sila'y abala sa mga gawaing pangrelihiyon, kumbaga. Pero itong Samaritano, ito pong, ang Samaritano kasi sa Biblia ay parang outcast. Hindi sila masyadong nakikihalubilo sa mga Hudyo. Pero ang Samaritanong ito, ang siyang nagdalang habag para tulungan ang mga ngalakal na ito na naging biktima ng mga tulisan. Kung sakaling ang Samaritanong dumaan na ito ay kagaya rin ng naunang dumaan ang saserdote at ang Levita, ay ganun din ang kanyang ginawa. Marahil hindi na malulunasan ang karamdaman ng mga ngalakal, ang sugat ng mga ngalakal, at baka tuluyan na niyang ikamatay ang kanyang sinapit doon sa lugar na iyon kung saan siya binugbog ng mga tulisan. Salamat na lang sa isang mabuting Samaritano na nagdalang habag sa kanya, nilagyan ng langis at saka ng alak ang kanyang sugat, tinalian ito, tapos sinakay siya sa kanyang sariling hayop, tapos dinala siya sa isang inn or sa isang hotel or sa isang bahay tuluyan. At doon nga inalagaan siya. Hindi pa nakontento ang Samaritanong ito, bumalik pa siya, siyang nagbayad ng lahat ng expenses doon sa inn na nag-alaga doon sa mga lakal, at sabi pa niya kung ano man yung nagastos, kung ano pa yung magagastos para sa kanyang pangangalaga ay babayaran pa rin ng Samaritanong ito. Alam niyo po, marahil may mga pagkakataon na nagagaya natin yung ginawa ng saserdote at saka Levita sa mga taong nadadaanan natin na nangangailangan ng ating tulong. Marahil din po, may mga dahilan naman tayo kung bakit natin nagagawa din yon o bakit natin iniiwasang tulungan yung mga taong ito. Lalong-lalo na sa mga syudad ng Pilipinas kung saan marami tayong karanasan o maraming mga nababalita ng mga pangyayari na lalong napapahamak yung mga tumutulong dahil minsan nagiging modus ng mga ito na kunwari sila'y nangangailangan, pero sa pagtulong mo, ikaw pa yung napapahamak. Pero paano po kung sa isang pagkakataon ay tunay na nangangailangan yung taong yon, pero isa tayo doon sa napagawi doon sa lugar, hindi po ba natin pipiliin ang gumawa ng mabuti? Hindi po ba natin pipiliin ang tumulong at sumaklolo? Hindi po ba natin pipiliin na magdalang habag? Malay niyo po, kayo pala ang nakatalaga o yung hinihintay ng taong iyon para tulungan siya. Hindi lamang naman po sa mga taong nabugbog ng mga tulisan o nasugatan, hindi lang naman po sa mga ganitong klaseng tao. Marami pong mga tao sa ating paligid na hindi lang naman nangangailangan ng kagalingan, hindi lang nangangailangan ng pangangalaga. Minsan, ang kailangan din nila ay kausap, ang kailangan nila ay makarinig ng encouragement. Marahil, ang kailangan nila ay sigla dahil sobrang lungkot ng kanilang buhay. Kung sakaling may mga taong ganito po na nandyan lang sa ating paligid, huwag po tayong magkait ng ating tulong, ng ating panahon, o maaring nangangailangan sila ng kakainin nila sa maghapong ito. Ay lalo kung meron naman po tayo. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 27, "Do not withhold good from whom to whom it is due, when it is the power of your hand to do so." Ulitin ko po, do not withhold good from whom to whom it is due, when it is in the power of your hand to do so. Kung nasa iyong mga kamay, nasa iyong mga kamay, ang tulong na kailangan ng taong ito, huwag mong ipagkait yung tulong na ito. Alam niyo po, ang kwento ng mabuting Samaritano ay maaari nating ihalin tulad sa kwento ng ginawang pagliligtas ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Itong mabuting Samaritano ay parang si Jesus, at yung
yung mga ngalakal na nabiktima ng tulisan, nabiktima ng isang magnanakaw, ninakawan, sinaktan, wounded, lost. Tayo yon. Naninakawan, yung magnanakaw, yun ay si Satan o yung mga devil. At pero dinala tayo sa isang inn, okay? Or sa isang bahay tuluyan. At yung sinisimbolize ng inn or bahay tuluyan or hotel ay yung church, na kung saan doon tayo dinadala ng ating Panginoon para tayo alagaan, para malunasan ang sakit ng ating kalooban, para ma-comfort tayo dun sa mga pains na ating naranasan. At ang Panginoong Hesus naman ang siyang patuloy na nangangalaga sa atin at nagmamalasakit. Siya yung nagpapagaling ng anumang ating mga karamdaman. Kaya, alam niyo po, kung mauunawaan natin kung gaano kadakila ang pagmamahal ng ating Diyos, okay? Kung atin lamang pong maunawaan kung gaano magmahal ang Panginoon, kung paanong pinili ng ating Panginoong Hesus ang tulungan tayo at iligtas tayo, nang sa gayon hindi tayo maghirap. Inako niyang lahat ng hirap, nang sa gayon tayo ay dumanas ng buhay na ganap at kasyasya. Kung maunawaan natin tong dakilang pag-ibig na meron ang Panginoong Hesus para sa atin, alam niyo po, yun din yung magtutulak sa atin para magkaroon tayo ng compassion o habag sa mga taong nangangailangan ng tulong. Lalong-lalo na dun sa mga taong, alam mo namang may mga tao sa paligid nila na dapat tumulong sa kanila pero hindi naman ginawa. Nilampasan lang sila, inignore lang sila, hindi sila pinansin, hindi sila binigyan ng panahon. Marahil tayo yung hinihintay o tayo yung nakatalaga para tulungan sila. At wag din pong maging dahilan para mag-atubili tayo sa pagtulong yung mga maririnig natin na mga sinasabi ng mga tao sa ating pagtulong. Kasi di po ba minsan, kapag tumulong ka, ang sasabihin ng iba, nagpapabida ka. Meron kang ibang motibo o baka meron ka lang ibang interes kung bakit ka tumulong. Pero alam nyo po, importante, sa puso mo, alam mo, bakit mo yun ginawa? Out of compassion din ba? Kagaya ng mabuting Samaritanong ito. Alam niyo po, sa araw-araw, marami tayong choices na ginagawa. Pinipili nating bumangon, di po ba sa umaga pa lang pagising natin, pinipili nating bumangon, pinipili natin kung ano yung kakainin natin, saan tayo lalakad, ano yung damit na isusuot natin. Alam niyo po, napakaganda po kung sa araw-araw ay pipiliin nating gumawa ng mabuti. I remember years back, marami ng taon nang lumipas, merong isang taong nangangailangan ng aking tulong. Pero ang taong ito ay isa siya sa mga naging dahilan kung bakit ako nasaktan. Pero alam nyo, nabasa ko yung Proverbs 3:27 na para bang nangungusap ang Panginoon at sinasabing, huwag mo ipagkait yung tulong kung ikaw yung kanyang kailangan. Sabi nga, yung sinasabi sa Proverbs 3:27 na do not withhold good from to whom it is due, when it is the power of your hand to do so. So, itong verse na itong siyang nagtulak sa akin o nagbigay sa akin ng willingness na tulungan siya. At later, na-realize ko na ang taong ito nangangailangan pala ng encouragement. Nangangailangan siya ng makikinig sa kanya, nangangailangan siya ng makakaintindi ng kung ano yung kanyang nasa kalooban. At I thank the Lord na nung mga panahong yon ay naging confident siya na sabihin sa akin na kung ano yung mga nasa loob niya,
kung ano yung bigat ng kanyang kalooban, and I also thank the Lord na naging encouragement din para sa kanya yung aming naging pag-uusap noon. So, I suggest, sino ka man, sa iyong, kung ikaw ay magulang, kung ikaw ay estudyante, ikaw ay isang simpleng kaibigan, isa kang ordinaryong tao. Piliin natin ang gumawa ng mabuti sa araw-araw. At alam niyo po, ang tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sabi nga kung sino yung iyong pinaniniwalaan, yung kanyang gawi, nagiging gawi mo na rin. Kung ang pinaniniwalaan mo ay isang Diyos na compassionate, isang Diyos na hindi man nagkakait ng kanyang tulong, isang Diyos na napaka-great ng kanyang pagmamahal sa mga tao and very unconditional yung pagmamahal niya sa mga tao. Kung ito yung Diyos na yung pinaniniwalaan, hindi mo mamamalayan na ito na rin yung nagiging gawin mo sa mga tao sa paligid mo. Yung nagkakaroon ka na rin ng compassion, kumbaga, nadi-disregard mo na sa isip mo yung kahinaan ng tao, yung pagkakamali ng tao, ang naiisip mo na lang, gawin yung mabuti. Kung ano yung mabuti na maaari mong gawin para sa taong ito, yun na lang yung naiisip mo na gawin. Although, hindi po natin ma-blame yung maraming tao na nadadala or napapagod dahil sa dami na ng ginawang kabutihan, sa dami na ng mga naitulong ay parang wala nangyayari. Pero alam niyo po, the best thing that we can do, the very good thing na maaari nating gawin to a person na nangangailangan ng tulong ay ang ating panalangin na may pananampalataya at may declaration na sabihin natin at paniwalaan natin yung mga mabubuting bagay na nais nating mangyari dun sa tao na yon, or sa maraming tao sa paligid natin. Let's say, nakasakay lang kayo sa isang bus, yung mga nadadaanan ninyo, meron kayong nakitang mga bata na nagtutulak ng kariton o kaya ay namumulot ng mga basura, mag-utter tayo kahit simpleng panalangin para sa kanila that they will be protected sa araw-araw, hindi sila magkakasakit kahit na puro marurumi palagi yung kanilang nahahawakan, o kaya may nakita kayong matanda na tumatawid sa daan tapos sabihin wala kang pagkakataon para matulungan siya kasi nakasakay ka sa sasakyan or sa bus, you just utter simple prayer of protection para doon sa matandang yon. Or malayo ka, naisip mo sila, napanood mo sa TV, merong mga pangyayari, stop for a while and pray for those people. Lalong-lalo na doon sa mga nababalita natin na nabiktima ng mga pamamaril, yung family nila, yung comfort sa family nila, survival doon sa mga wounded, yung malasakit ng mga doctors and nurses na mag-a-attend sa kanila. Marami po tayong pwedeng ipanalangin, i-declare sa kanila. Ang kailangan natin, compassionate heart. Paano tayo magkakaroon ng compassionate heart? Importante, kilala natin yung Diyos na ating pinaglilingkuran, o kilala natin yung Diyos na ating pinaniniwalaan. Kasi yung Diyos na nagmamahal sa atin, yung Diyos na nagmamalasakit sa atin, kapag nakilala natin ang kanyang nature, yun din yung ating that same character ang siya nating maipoportrait o ating maibabahagi o may papakita sa mga tao sa paligid natin. Kilala man natin sila o hindi, meron man silang nagawa sa atin na mabuti o wala, or na-meet na ba natin sila o hindi. Walang batayan o walang basihan kung paano natin sila ipapanalangin o tutulungan. Compassionate heart lang na meron tayo na galing sa Panginoon, pag-ibig na
unconditional, pag-ibig na nag-uumapaw sa ating puso is enough para magkaroon tayo ng compassionate heart at maisip natin to choose to do good always at all times. Okay, so magpapatuloy po tayo isang song from Chacha Faith. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. And the voices of a million angels cannot express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. He has done. Ayan, maraming salamat sa napakagandang awitin. At ganoon din, thank you kay Pastora Lynn na napaka-timely ng kanyang mensahe ngayong gabi. At sabi nga sa Galatians chapter 6, verse 7 hanggang 9, ay may sinasabi po doon ng Bible na ito po'y patungkol sa pagtatanim. Sabi nga may kasabihan na kung ano yung tinanim natin ay yun din ang aanihin natin. Kaya nga sinasabihan tayo ng Bible o ni Pablo nang sabi niya, wag daw tayong mapagod na gumawa ng tama o gumawa ng mabuti. Wag tayong ma-discourage sa paggawa ng mabuti o gumib up sa paggawa ng mabuti dahil sa takdang panahon o sa tamang panahon, pag hindi tayo napagod, ay aani tayo sa tamang panahon. So, yun po ang simple lang ang panuntunan ng Bible. So, kung ano yung tinanim mo, ay aanihin mo. So, pag nagtanim ka ng nagtanim, nag-seed ka ng nag-seed ng pagmamahal, ng mabubuting bagay sa kapwa, alalahanin po natin, hindi po natin laging kasama ang mga tao habang panahon. Meron yung iba,
nakausap mo lang, bigla nawala na, o yung iba nangingibang bayan, nangingibang bansa. So nakakalungkot na, 'di ba, nagkakaroon tuloy tayo ng regrets kapag yung isang tao na nagkaroon sana tayo ng pagkakataon na gawan siya ng tama o gawan siya ng mabuti, pero hindi natin nagawa. Di ho ba? Ang nakakalungkot pa ay nabalitaan natin na nawala na pala siya. So parang merong kalungkutan sa ating puso dahil hindi man natin sila nadalaw o nabigyan ng konting panahon o tapik man lang sa balikat o nagbigay man lang tayo ng words of encouragement. Katulad nga ng binasa natin ni Pastor Alin kanina, na tayo'y parang mga katulad ng sinasabi ng Bible na sugatan, duguan, halos iniwan, na walang buhay. Pero salamat sa mabuting Samaritano, ang Panginoong Hesus. 'Di ba, sa pinag-aralan natin may mga dumaan pero tiningnan lang, 'di ba? Nakitang nakahandusay, nakitang halos hindi na humihinga, dumaan ng Levita, dumaan ang isa pa. Pero anong nangyari? Tiningnan lang siya, sinulyapan lang, hindi man nilapitan, hindi man itinayo, yung mamang halos nag-aagaw buhay. Buti na lamang mayroong mabuting Samaritano na nagsakripisyo, na nagbigay ng panahon, na naglinis ng kanyang mga sugat, dinala sa tuluyan, at inalagaan. So ganun ang ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay natin, na tayo ay walang pag-asa, tayo na dating sugatan, tayo na dati ay walang patutunguhan, walang direksyon, pero nang dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa atin, hinango niya tayo sa lusak, mula sa kadiliman, dinala niya tayo sa liwanag, mula sa lusak ng kasalanan, sa putik ng kasalanan, ginawa niya tayong banal, mula sa mga taong halos wala ng pag-asa, ay binigyan niya tayo ng bagong pag-asa, bagong buhay, bagong pangitain, bagong pananaw, bagong hinaharap. At ngayon nakakatayo tayo sa anumang daluyong o dagok ng buhay, nakakatayo tayo matibay dahil merong isang mabuting Samaritano na nag-akay, nagdala sa atin, binigyan tayo ng totoong pag-asa at buhay na matagumpay. So katulad po ng binasa natin sa Galatians chapter 6, ay huwag tayong mapagod. Huwag tayong mapagod na gumawa ng mabuti. Pag hindi daw tayo napagod sa takdang panahon, ay tayo'y aani sa mga taong ginawa natin ng mabuti. Hindi man sa mga taong ginawa natin ng mabuti, pero ang Diyos hindi siya liko. Hindi natutulog ang Diyos. Alam ko na meron tayong reward. Meron tayong gantimpala sa mga taong gumagawa ng lalo na sa mga taong hindi dapat gawan ng mabuti, pero ginawan mo pa rin ng mabuti, abay, okay lang. Kung ang tingin nila sa iyo parang kontrabida, ginawan mo na ng tama pero palagi kang mali, huwag kang magsawa. Huwag kang magsawang gumawa ng tama. Huwag kang mapagod na gumawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, aani ka ng marami. So yan ang panuntunan ng Biblia. So what you sow is what you reap. Mas gugustuhin ko na pong gumawa ng mabuti kaysa naman umani ako ng hindi maganda mula sa aking kapwa. So marami tayong mga pagkakamali sa buhay natin. Wala namang siguro magsasabi dito na, Pastor, ako walang mali. O Pastor, ako perpekto, wala akong nagawang mali. Wala akong nasabing mali. Lahat palagi ng naging action ko at panalay laging tama. So, sa mga pagkakamali po natin nung nakaraan, doon po tayo natututo. Doon po tayo naguguro. Doon tayo lumalalim sa ating mga karakter. Na tuloy ay hindi tayo papayag na sa buhay natin na ito ay matuto na tayo mula sa pagkakadapa. Matuto na tayo sa mga pagkakamali na nagawa natin noong nakaraan. At huwag tayong pumayag na sa buhay natin ngayon, na sa dinami-dami ng mga tao nangangailangan sa atin. Sa dinami-dami ng mga taong sugatan, mga taong walang pag-asa, mga taong may sakit,
mga taong namumroblema, mga taong hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung anong gagawin, mga taong litong-lito, ay nasaan ka? Puntahan mo sila, ipanalangin mo sila, tulungan mo sila, gawan mo sila ng tama, gawan mo sila ng mabuti, sapagkat sa paggawa mo sa kanila ng mabuti, ang Diyos ang magagantimpala sa mga mabubuting gawa at sa mabubuting bagay na ginagawa mo sa mga taong ito, kahit hindi sila karapat-dapat gawan ng pabor, kahit hindi sila karapat-dapat gawan ng tama at gawan ng mabuti. Ang Diyos na nakaupo sa langit, nakikita niya ang iyong ginagawa, nakikita niya ang iyong concern, nakikita niya ang iyong pagmamalasakit sa mga taong ito na nais mong tulungan. So, magpatuloy tayo na gumawa ng mabuti sa ating pong kapwa. At sa takdang panahon, tinitiyak ko po sa inyo mga kapatid, aani tayo ng mabuti. Aani tayo ng marami. Sa ngayon, siguro, parang hindi mo pa nakikita. Sabi ko nga sa inyo, ang Diyos faithful siya. Ang Diyos tapat siya. Hindi siya katulad ng tao. Pag sinabi niya, pag ipinangako niya, tutuparin niya. So pag sinabi niyang aani ka ng marami, aani ka ng sagana, pag sinabi niyang pagpapalain ka niya, pag hindi ka napagod, kasi karamihan sa atin, nadi-discourage, napapagod, nag-give up, madalas sinasabi, ayoko nang tumulong. Kasi parang sa pagtulong ko, lalo ako napapasama. Ayoko nang makialam, ayoko nang mag-encourage. Sa pagtulong ko sa aking kapwa ay napagkakamalan akong nagbibida-bidahan. Huwag mong isipin kung anong sinasabi sa iyo ng tao. Ang mahalaga, ang iyong compassion, ang iyong habag, magdalang habag ka sa mga taong nangangailangan ng ating tulong. Tandaan natin, katulad din tayo nung unang panahon na kinahabagan. Kinahabagan din tayo mga kapatid, kinahabagan tayo ng Diyos. Hindi tayo dapat kahabagan, pero kinahabagan tayo. Nang dahil sa masagana at mayamang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa atin, kinahabagan tayo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng pag-asa, inilipat niya tayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag, nilipat niya tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Nilipat niya tayo mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa isang buhay na ganap at buhay na may katiyakan ng pag-asa. So ngayong gabi, manampalataya tayo, magtiwala tayo sa Diyos na sa takdang panahon, ang Diyos ang magre-reward sa lahat ng inyong mabubuting bagay na ginagawa sa inyong kapwa. Pagpalain kayo ng Diyos, tulungan nawa kayo ng Panginoon at bigyan kayo ng masaganang buhay mula sa gabi po na ito. God bless you all. Yan, muli, binabati namin ang pinakapogi, si Sir Ian De Leon of COBHS. Yan. Yan. You are forever blessed and forever pogi. Yan. Yan, good evening and happy listening po sa Rodriguez family. Lolita, Ofelia, Orlando, Olive, Denise, Romeo, Rita, Dariel, Agnes, Eileen, Advil, Aaron Paul, Jaydan, Jonafel, CJ, Razel, Elise, Lisa, and Dante. Good evening po. Hello po muli kay Ate Sol at Kuya Edmond Evangelista ng Sacramento, California, USA. Ganun din po, pinapabati ni Ate Sol ang TRCF Music Team ng Sacramento, California, kay Brother Rick and Sister Larry Manguera, kay Charmaine Herales, Brother Leo and Marisa Suwan at ang kanilang pastor, si Pastor Velmer. Ganon din po sa kanilang mga housemates, si Tony and Cora. Ganon din po kay Uncle Junior, Boy and Dory Alzate, kay Beth, Lola Maria, kay Grace
and Remy Evangelista ng Munting Batangas. Ganon din kay Ate Mel Chris and Iya of CHO at ganun din kay Cutiana. Ayan. At binabati din natin syempre si Grace de Guzman, si Steel, si Jack, si Nika, si Micah, si Gio, si Kim, si Jay, si JJ, si Casey, at kay Sed Magpantay ng Munting Batangas. Ganun din kay Ate Maribel Magpantay ng UAE. Hello din kay Ate Milan, kay AJ Ongkingko, and hi to Aaron of Abukay. Ganun din kay Lori and Candy Kanta Kicho of Orion. Hello kay Kuya Greg na nasa Davao na pinapanood kami ngayon. Umuwi kayo sa video. Yan. Hello Kuya Greg. You're blessed. Ayan Kuya Greg So, wala pa daw, di pa daw confirm ang kanyang pag-uwi. So, wait namin kayo nawa sa Christmas fellowship natin makasama namin kayo. Hi din sa Puno family. Kuya Charlie Nati Doti, God bless you all. At hello kay Nanay Evelyn, kay Gigi, God bless. Ayan, hello po kay Daddy Doming, Mami Helen Tabamo, Tito Cynthia and Charmaine Tidy, kay Ate Cindy, kay Kuya Pong, kay Tito Ming at kay Hero. Hello po sa Kanta, Holgado and the Vega family dyan po sa Parang. Hello din po kay Ate Lisa and Ate Joy Barros, kay Ate Fergie, kay Ninang Rosie and Ninong V. Ocampo dyan po sa Orani. Hello din po kay Kuya Jenner Bluciano of Arizona. Hello, Kuya. Brother Lito and Lynn Flora of Samal. Hazel and Eileen Cantos of Dubai. Hello din po sa Colnog and Dangilan family of Bontoc Mountain Province. Pastor John and Mami Ami Catalbas of River of Hello po, Yahweh and Roy Pastor. Plaza de Polog City. Hello po. Hello po sa napakagandang Vilma Mendoza, Tatay Ed, Nanay Evelyn Santiago, Edlin, Tatay Lando, Nanay Mila, Nanay Lucy Santiago, Grace, Elimar, Nora, Junior, Belen, Abigail, Maria Margalio, Ate Lita and Jane Vicente, Malu, Ate Mer Diaz, si Tim, si Matthew Vicente, and AJ. At saka yung sa kapatid ni AJ, si Rose and Kuya Andy, Kuya Edwin, Ate Bebe, Saira, Aye, Kuya Denny, Ate Josie, Joy, Lala, AJ, AC, Ate Yoli, Ate Mercy, kay Apple, kay Kuya Richard, Ate Beng, Adrian, Renzo, Chacha, Ate Jane, and Kuya Bernard Laconsay, John Burr and Raisa. Ganun din kay Ate Liza, kay Ram Izon, Aubrey and Albi of Dubai. Ganun din sa BBF team, kay Ian, happy birthday, Roseanne Mayfor, kay EJ, kay Chacha, kay Beno, kay Dada, kay Gleda, kay Brian, kay Sherwin, kay Marvin, kay Luis, kay Michelle, kay Justin, kay Carlo, kay Charmaine, kay Dwight, kay Kyra, kay Fersian, Frankie, Hazel, Diane, Trixie, Jaya, Rain, Gadot, Trisha, Janber, and Mac Tylery. Hello sa inyong lahat. Ayun, binabati ko nga po pala sila Tita Banje, si Ate Camel, si Kuya Jomar, si Ate Chini, si Kuya Francis, sila Yani, si Jan Angel, at binabati ko po sila Nanay Meli at si Gado. Ayun po. Hello kay Saria, ganda. At saka binabati ko si Tita Tits, tsaka si Lenlen, iwas na sa drama. Ayan, binabati ko po yung mga kaklase ko, mga BSE 1F, kay Harvest, RG May, Madge, Eliza, Jessa, Shai, Mika, at Gerald, tsaka sa mga dati kong kaklase from BSE 1EK, Laika, kay Kate, Rev, Ronald, Misha, Precious, Ella, Mary Ann, Kay, Ann, Tam, at Lawrence. Miss ka na namin. Happy birthday, Gleda. Hello din sa aking mga pogi at magandang pinsan dyan sa Sarja, UAE, kay Rina, kay Ed, kay Ruby, at saka kay John Tabamo. Iyon, binabati ko po si Nanay Evelyn at saka si Tatay Ed. Hello, good evening Tatay Ed. Binabati ko rin po si Mang Bit.
Diyan sa Lote, sinabati ko rin po sila Diti ko, sa Doña Francisca, si Diti Banji, si Kamer, si Chini, at ang kanilang pamilya. Maraming salamat po sa pakikinig nyo. Good evening po. Kuya Jen Revoluciano, hello sa'yo. At ganoon din kay Geda Tapan, Mami Gloria and Rain Tapan. Ian, happy birthday! Birthday, kuya. Ingat ka dun sa bus. Happy birthday, Ian, and hello po ulit. At hello po ulit sa lahat ng taga Roy Plaza, lalong-lalo na kay Pastor John at kay Mami Ami Catalbas ng Dipolog. Hello po, Mami Ian. Happy birthday, Onel. Hello kay Daddy Doming. Pagaling ka Daddy. And hello to Hero. Binabati ko rin sila ate dyan sa Canada. Hello, ate. More powers, EJ Ruiz. More power din, Benoxy. Happy birthday kay EJ Ruiz. Advance happy birthday kay paring Dave Santiago. Happy birthday, Dave. Hello din sa aking paring Oliver. Tim and Matthew. Hello kay Jen. Thank you, Jen. Maria, hello. Maraming salamat po sa lahat po ng nakinig sa ating program at sa lahat po ng nag-live streaming. Maraming salamat sa inyo pong pagsuporta sa ating pong program. #BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Palagi nyo pong tatandaan, mahal po kayo ni Daddy Lord. Noon, ngayon, at magpakailanman, maging sino ka man. And I declare po na lahat po kami rito, nagdideklara po ng rumaragasang pagpapala sa inyong buhay. Matugon ang lahat ng inyong pangailangan. Magkaroon po kayo ng sapat na lakas, talino, at iba yung pagmamahal ng sa gayon patuloy na mapili ninyo ang gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa inyong kapaligiran na nangangailangan ng inyong tulong. Hindi lamang po ng tulong pinansyal, kundi ng inyo pong pagdinig, pakikinig, ng inyo pong encouragement, ng inyo pong pag-enlighten sa kanila at pananalangin. So, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sa susunod po uling Friday, 8 to 9 p.m. dito lamang po sa 98.3 FM Smile Radio. So, ugaliin po ang pakikinig sa #BBF, Blessed, Beloved, and Favored dahil sa #BBF, May nagmamahal sa'yo! Good evening, everyone. Shalom, glory, and tara. Nakikinig sa'yo, kalma lang. Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF dahil dito may nagmamahal